Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layunin pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo, tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Mapa Japan o Pilipinas. Sa Pilipinas, may malinaw na batas tungkol sa pagmamay-ari ng lupa ng mga dayuhan or foreigners. Pinapayagan ang ilang uri ng pagmamay-ari, ngunit may mga limitasyon lalo na sa lupa. Pangunahing batas, ayon sa 1987 Philippine Constitution, Article 12, Section 7, ang mga dayuhan ay hindi pinapayagang magmay-ari ng lupa sa Pilipinas. Ang lupa ay maaari lamang ariin ng mga Pilipino citizens. Mga korporasyon na 60% o higit pa ay pagmamay-ari ng Pilipino. Ano ang pwedeng bilhin ng foreigner? Condominium unit. Pinapayagan ng mga dayuhan na bumili at magmay-ari ng condominium unit. Ngunit hanggang 40% lamang ng kabuuang unit ng isang condominium building ang maaring pagmamay-ari ng foreigners. Bahay na walang lupa. Maaaring bumili ang dayuhan ng bahay o building, ngunit hindi ang lupa kung saan ito nakatayo. Kadalasan, ginagawa ito sa pamamagitan ng lease ng lupa. Pag-lease ng lupa. Pinapayagan ng dayuhan na mag-lease ng lupa sa mahabang panahon. Karaniwang lease hanggang 50 taon. Maaaring i-renew ng 25 taon. Mga paraan na karaniwang ginagawa. Una, pangalan ng asawang Pilipino. O ang dayuhan ay kasal sa isang Filipino citizen, maaaring bumili ng lupa, ngunit ang titulo ay nakapangalan sa Pilipinong asawa. Ikalawa, korporasyon. Maaaring magtayo ng kumpanya kung saan 60% ay pagmamay-ari ng Pilipino at 40% lamang ang foreign ownership. Ang kumpanyang iyon ang maaaring bumili ng lupa. Ikatlo, condominium ownership. Ito ang pinakadiretsong paraan para sa foreigner na magkaroon ng property sa Pilipinas. Mahahalagang paalala, hindi maaaring ilagay sa pangalan ng foreigner ang titulo ng lupa. Ang paggamit ng dummy owner o peking kasunduan ay labag sa batas. Mas mabuting kumonsulta sa abogado o licensed real estate broker bago bumili ng property. Ang mga dayuhan sa Pilipinas ay hindi maaaring direktang magmay-ari ng lupa, ngunit maaari silang bumili ng condominium unit, mag-lease ng lupa, magmay-ari sa pamamagitan ng corporation na may 60% Filipino ownership o bumili ng property sa pangalan ng Pilipinong asawa. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para naman po sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.